Ipinakita na po ni Pangulong Marcos Jr. walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kapartido o kaalyado. Ito po ay matapos nga na si Speaker Martin Romualdez na first cousin ng Pangulo ay nawala dyan sa kapangyarihan bilang Speaker. Kaya ako po sinasabi ito dahil dati na nang madiscover ni Pangulong Marcos sa kanyang pag-ikot sa maraming lugar sa Pilipinas na nagkaroon ng problema ang flood control program, maraming bilyong nawawala at substandard na mga program at iso ng ayuda at iba pa. Kaya nagsalita ang Pangulo na pasensyahan, kahit kapartido, kahit kamag-anak, kahit kaalyado, ay talagang maiiwan at iiwan. Yon ang ating pangahawakan ngayon. At suportahan natin po itong ginagawa ni Pangulong Marcos. Ako naiintindihan ko, merong mga ilan o mga Marcos loyalists o supporters na naging negatibo sa kanila ang balitang ito. Pero wala tayong magagawa. Ang totoong balita ay hindi pwedeng pagtakpan. Ang katotohanan, katarungan ay kailangan ng mamamayan. At dun ako nakaposisyon. Kung ano man ang sinasabi ng iba na bumaliktad ako, kung ano-ano, hindi ho yan totoo. Prinsipyo po. From day one, sinabi ko na sa inyo, tutulungan ko si Pangulong Marcos hanggang matapos ang kanyang termino sa 2028. Dahil voluntary lang na ako'y tumulong sa kanya mula noong 2021 na mag-file siya ng Certificate of Candidacy. Ay ngayon pa, ang dami niyang problema. Bakit natin iiwan? Yung kanyang panawagan na tulungan siya, magsumbong tayo sa Pangulo, sa maraming pamamaraan, yun ang ginagawa ko. At dapat natin gawin kung mahal nyo ang ating bansa at si Pangulong Marcos. Huwag kayong maniwala doon sa mga anti-Marcos na from day one ay naninira sa gobyerno ito at kung ano-ano sinasabi. Ang pagkawala ni Speaker Romualdez sa posisyon, hindi yan tagumpay ng anti-Marcos. Yan ay tagumpay ng mamamayang nagmamahal, nagmamalasakit kay Pangulong Marcos. Ginawa ng Pangulo ang ganitong sitwasyon dahil gusto niyang patunayang seryoso siya at ayaw niyang mawala ng tuluyan ang tiwala ng taong bayan. Although meron pong separation of power, co-equal sa gobyerno, executive department, legislator, at saka judicial. Pero pag nakataya po ang national security, kawalan ng tiwala at nasisira na ang gobyerno sa mata, kaisipan at kaalaman ng mga Pilipino, mayroon ng obligasyon ng Pangulo manghimasok, makialam sa lahat ng opisina ng gobyerno kahit pa mayroong co-equal o separation of power kasi siya ay presidente. Sa ilalim po ng Presidential System of Government at 1987 Constitution, sinabi ko na noon, uulitin ko, nasa kanya ang lahat ng power, kapangyarihan sa ilalim ng batas. Kaya kung ano man ang kanyang plano at gagawin, yan by the authority of the Philippine law at ng mga Pilipino. Kaya huwag kayong maniwala dun sa ang galit, maaaring hindi naintindihan ng sitwasyon o nagtatampo sila dahil hindi niya matanggap ang katotohanan. Aba, huwag po nating paniwalaan ng ganyan. Ako from day one, pinaninindigan ko, hindi ako fake news. Naninindigan tayo sa kung ano ang nangyayari at dapat nating gawin. Kasalanan ko bang sumuporta kay Pangulong Marcos from day one? Kasalanan ko bang suportahan ang kanyang kampanya laban sa graft ng korupsyon? Hindi. Kasi obligasyon ko yun bilang Pilipino, mamamakayag at political blogger. Voluntary ito. Diba? Kayo na mga followers, subscribers at viewers ko sa aking mga channel. Kung naiintindihan niyo ako, salamat. Pero kung kayo nagtatampo o galit kayo sa akin, hindi ko alam kung anong dahilan. Si Pangulong Marcos nagbabawas na ng pabigat sa kanyang gobyerno. Si Pangulong Marcos ay iiwas na sa mga nagpapabigat sa kanyang gobyerno. Tulungan natin yung ganyang galaw ng Pangulo.
Para ho po yung parang sa isang pamilya yan eh. Pag yung padre pamilya, ay naguguluhan na sa kanyang pamilya. Merong pasaway, merong matino, merong ewan, aba, itatama yan ng isang padre de pamilya. At yun ang ginagawa ng Pangulo. Para maging matatag ang isang padre de pamilya, i-correct mo yung dapat gawin para maging matatag ang pamilya. Ganon ang gobyerno. Ang Pangulo ay ama ng mga Pilipino bilang Pangulo ng bansa. Kaya yung mga pwedeng, kung sa golf ay handicap, kung sa bagahe ay pabigat na, aba hindi masamang alisin yan. Hindi masamang ilaglag yan. Tapos magpapatuloy ang investigasyon para patunayan. Tulad ng sinabi ko, yung iba lang ayaw maniwala. Matagal na pong nasa Pangulo ang maraming ebidensya. Inamin na in public paulit-ulit na naisumiti na sa kanya ang mga totoong record at ebidensya. Kaya nga nagbuo ng ICI, Independent Commission for Infrastructure Fact-Finding Committee. Anong ibig sabihin yan? Due process. Ayaw niyang ilabas ang mga pangalan without investigation dahil baka sabihin personalan. Ayaw niyang ilabas ang mga dokumento at mga pangalan na kung sino-sino, kamag-anak man, kaibigan, kapartido, kahit sino, kasi magiging ano po yan? Personal. Wawala ang due process. Kaya nag-create ng ICI. Yan ang maglalabas ng dokumento. Yan ang maglalabas ng mga pangalan. Yan ang magre-rekomenda kung sinong pwedeng kasuhan. At kung hindi man lahat, ang maraming ebidensya, paninindigan ko, base sa aking impormasyon, hindi lang sa pag-amin ni Pangulong Marcos in public, na isumiti na sa kanya. Alam na niya kung sino. Ito pa yung isa, tandaan nyo. Maraming mga senior deputy speaker kumpara kay Mr. D, Congressman D ng Isabela. Maraming deputy speaker sa Kongreso. Bakit si Congressman D ang pinili na pwedeng na siyang palit sa kanya? Maraming mga senior na pag sinabing senior, malapit sa speaker. Pero ito yung information kung gustong iparating sa inyo. Lahat sila iimbestigahan. Deputy, majority, iimbestigahan sila ng Office of the President. Yan ang impormasyon. Ito pa yung isa, papalaala ko lang sa inyo, baka nakalimutan nyo. Si Congressman Sandro Marcos, anak na panganay ni Pangulong Marcos, chairman ng Committee on Rules, majority leader, napaka-influensya niyan. Anak na, chairman pa ng Committee on Rules at majority leader. Ano ba ang sinabi niya? Hindi siya sang-ayon sa investigasyon ng Kongreso sa issue ng flood control. Bakit? Kasi sabi niya, bakit tayo mag-iimbestiga? Eh tayo yung under investigation. Nandito ang under investigation, tapos tayo mag-iimbestiga. In other words, magkakontray magpinsan. Si Speaker ang nagbigay ng go signal sa mga congressman, mag-imbestiga kayo. Sabi ng majority leader, anak ng Pangulo, no. Hindi dapat tayong mag-imbestiga nito dahil tayo ang iimbestigahan. Ang Kongreso ang iimbestigahan. Anong mangyayari kung tayo rin mag-iimbestiga? Yan, dyan po nag-umpisa yan. Nire-recall ko lang. Baka nakalimutan na ninyo. Naglabasan yan after sang SONA. Nag-umpisa ang lahat ng ito nung magsabi ang Pangulo ng mahiya naman kayo. Yun nga ang uulitin ko, bakit nagpalakpakan yung mga congressman, senador at mga nasa loob ng Kongreso noong July 28, State of the Nation Address. Noon pa lang alam na ng Pangulo kung sino ang mga pwedeng korap na kapartido, kamag-anak, kaibigan, kunwari kaalyado. Kaya mula noon, nung ma-interview si Sandro Marcos, sabi niya, hindi ako sang-ayon na mag-imbestiga ang Kongreso. From day one, naging pahayag na yan ni Sandro Marcos. Hindi yan pwedeng i-deny, hindi rin ho yan fake news. Totoo yan. Kinontra niya kaagad si Speaker dahil alam niya yun ang gagawin ni Speaker. Nakita naman yung nangyari sa ilang hearing na. Di ba? Ang gulo-gulo. Ayan ang dahilan. So, tulungan natin, suportahan natin si Pangulong Marcos. Ulitin ko,
Nag-umpisa na ang Pangulo. Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kapartido. Pag sumabit, maiiwan. Please like and share. Paki-forward po ninyo. Ulitin ko, hindi tayo nagyayabang. Walang fake news sa aking mga topic. Paninindigan ko yan at inaaral kong mabuti yan. May pinagkukunan tayo pero hindi ko obligasyon sabihin sa inyo kung saan galing ang impormasyon. Yung privacy, importante yan. Sa mga resource person at pinagkukunan ng impormasyon. Yan ay nasa amin pong prinsipyo bilang mamamahayag at ina-apply ko na rito bilang political blogger. Sorry dun sa impormasyon, hindi nyo makukuha dahil hindi natin pwedeng pangunahan ang Office of the President.